Ipinakilala na ng Kamara ang kanilang opisyal na spokesperson para sa nalalabing araw ng 19th Congress. Kung sino ito at ano pa ang dapat na asahan natin, alamin natin sa report ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, sa kauna-unahang pagkakataon nga, mayroon ng tagapagsalita ang House of Representatives at ito ay mula sa katauhan ni Attorney Princess Abante. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtalaga ng spokesperson o tagapagsalita ang mababang kapulungan upang labanan ng fake news, palakasin ang komunikasyon at isulong ang pakikilahok ng publiko sa mga isyu sa bansa. Siya si Attorney Priscilla Marie Princess Abante. Ang makabuluhang hakbang na ito ng Kongreso ay bahagi ng kanilang kampanya upang paigtingin ang pagbibigay ng tamang mensahe sa publiko at labanan ang misinformation, disinformation at fake news. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso ngayon. Ang pagtatalaga kay Atty. Abante ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na palakasin ng transparency at tiyakin ang wasto at napapanahong komunikasyon sa legislasyon, mga investigasyon at mga direksyon sa pambansang polisiya. House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication team. Siniguro naman ni Atty. Abante na bagamat bago ang kanyang posisyon sa Kamara, asahan ang paghatid niya ng katotohanan at mensahe na mas madaling maintindihan ng publiko. I don't understand yung patolera na spokesperson. I understand na we need to have an effective communicator and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Nilinaw rin niya na may ibang nakatalaga na tagapagsalita kapag gumulong na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hunyo. Part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings, but on I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Si Atty. Abante ay anak ng kinatawan ng Maynila na si Bienvenido Benny Abante. Yes, Princess, binigyan din nga ni Atty. Abante na ang tungkulin ng tagapagsalita ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol ng institusyon mula sa kanyang kritiko, kundi ito ay pagkonekta sa mga ordinaryong Pilipino. At sinabi rin ni Atty. Abante na pagkatapos na hindi magtugma ng mga datos ng mga surveys noong nakarang eleksyon na may mga lumabas ng mga politiko o dun sa mga surveys na nanalo pero hindi naman lumabas sa survey, pero meron namang lumabas sa survey pero nanalo, dapat daw ay hindi tayo umasa sa mga surveys na ito at ang dapat nating gawin ay intindihin ang mga totoong pangangailangan ng mga tao at ang hindi mga sample data ng mga surveys. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Zai Chua.